Magandang araw sa ating lahat. Ako nga po pala si Claire B. Magabay. At ngayon, nais kong pag-usapan ang isang napakahalagang issue na kadalasan ay hindi natin nabibigyan ng sapat na pansin, ang suicide o ang pagpapakamatay. Ano nga ba ang suicide? Ang suicide ay ang kusang pagkitil ng isang tao sa kanyang sariling buhay. Madalas, itong nangyayari dahil sa matinding kalungkutan, depresyon, anxiety, matinding pressure o kawalan ng pag-asa. Sa mga nagdaang taon, dumarami ang mga kaso ng suicide dito sa Pilipinas lalo na sa mga kabataan. Ayon sa Department of Health, tumataas ang bilang ng mga kabataang nagpapakamatay dahil sa pressure sa pag-aaral, depresyon, pangungutya at problema sa pamilya. Nakikilala ito bilang isang seryosong suliraning panglipunan. Ngunit sa kasamaang palad, marami pa rin ang takot magsalita at mas pinili ang katahimikan. Sabi nga ng isang kasabihang, ang buhay ay hindi problema na dapat takasan, kundi hamon na dapat pagtagumpayan. Pero bakit may mga taong hindi nakakayanin? Maraming dahilan. May mga kabataan hindi maintindihan ng pamilya, mga estudyanteng hindi makatulog dahil sa dami ng requirements, may kaibigang lagi nating nakikitang masaya pero ang totoo hindi natin alam, iyon ay maskara lang. Minsan ang tao mukhang malakas ay siyang pinakahina na pala sa loob. Ang taong lagi nagpapatawa ay siyang pinakamasakit pala ang puso sa gabi. Hindi natin nakikita ang bigat ng pinapasan ng bawat isa kaya't huwag nating husgahan ang hindi natin naintindihan. Kung tayo ay magtutulungan, mga magulang, guro, kabataan, simbahan at pamahalaan, maaari nating maiwasan ang ganitong trahedya. Bawat buhay na nawawala ay hindi lang basta statistics, bawat buhay ay pangarap, pag-asa at posibilidad na hindi na matutupad. Ang bawat puso na tumitigil ay isang kwento na hindi natin maririnig. Maraming dahilan kung bakit ang isang tao ay napupunta sa ganitong sitwasyon. Ilan dito ang depresyon, pag-iisa, kawalan ng suporta, kabiguan sa pag-ibig, pambubuli at problema sa pamilya. Ang mga ganitong karanasan ay nagiging mabigat na pasanin lalo na sa mga kabataan na hirap ipahayag ang kanilang tunay na nararamdaman. Sa ating komunidad, may mga kabataan na nagpakamatay dahil sa cyberbullying, pressure sa pag-aaral, at matinding problema na hindi nila maibahagi sa kahit kanino. May iba na piniling manahimik hanggang sa hindi na nila kayanin ang bigat na pinapasan. Ito ay isang malungkot at masakit na realidad. Kailangan nating tanggapin, ang mental health ay kasing halaga ng physical health. Kapag may lagnat tayo, nagpapatingin tayo sa doktor. Kapag may sugat tayo, nilalagyan natin ito ng lunas. Sa katunayan, iyon pa mga tanda ng lakas. Ganoon din dapat sa isipan. Walang masama sa paghingi ng tulong. Hindi kahinaan ang pag-amin ng mga mabigat na karamdaman. Mayroon tayong batas na Republic Act 11036 o Philippine Mental Health Law na naglalayong palakasin ang mental health program sa paaralan, barangay at ospital. Mayroon ding mga hotline para makausap ang mga professionals. Ngunit, hindi sapat ang batas kung hindi tayo kikilos. Hindi lang gobyerno ang may tungkulin dito. Tayong lahat ay may parte.
Anong mga ano kaya ang mga magagawa natin bilang kabataan? Simulan natin ang pagiging mabait sa isa't isa, iwasan ang pangungutya, panlalait at pangbabash online. Matutong makinig ng walang panghuhusga, maging kaibigan na totoong dumadamay. Minsan, ang simpleng kumusta ka? Okay ka ba? Ay napakalaking tulong na sa taong nasa gitna ng kadiliman. Narito ang ilang senyales na kailangan nating bantayan. Biglang paglayo sa kaibigan, kawalan ng gana sa dating gusto niyang gawin, pagbibigay ng mga mahalagang gamit na parang pamamaalam, mga linyang wala akong silbi, ayoko na, pagod na ako. Kapag may napansin kang ganito, huwag mo itong baliwalain. Lapitan mo, kaibiganin mo, maging sandalan mo sila. Lahat tayo ay nasasaktan. Lahat tayo ay dumarating sa puntong parang ayaw na natin. Pero tandaan natin, ang tunay na lakas ay ang pagpapatuloy. Kung may taong nakakarinig nito ngayon at may mabigat na pinagdaraanan, nais kong sabihin ito, hindi ka nag-iisa. May taong handang makinig sa'yo. May taong nagmamahal sa'yo. At bilang kabataan, may magagawa tayo. Maging mabuting kaibigan, makinig kapag may taong nagbubukas ng damdamin. Minsan, ang simpleng pakikinig ay sapat para mailigtas ang buhay ng isang tao. Iwasan ang pangungutya, iwasan ang panlalait, iwasan ang biro na nakakababa ng pagkatao. Hindi natin alam ang simpleng salita o comment ay maaaring maging dahilan ng bigat ng loob. Sa huli, ang suicide ay hindi solusyon. Ang tunay na lakas ay ang pagpapatuloy sa kabila ng sakit, sa kabila ng luha, at sa kabila ng pagsubok. Bawat isa sa atin ay may dahilan para mabuhay, para magmahal, para mangarap, at para magtagumpay. Kaya't bilang kabataan at bilang Filipino, sikapin nating maging boses ng pag-asa, hindi boses ng panghuhusga. Maging tulay tayo ng pag-unawa, hindi tulay ng pang-aalipusta. Ipaalala natin sa bawat isa, hindi ka nag-iisa, may kasama ka at may dahilan para magpatuloy. Mga magulang, maging tahanan ng ligtas, pakinggan ang anak. Mga guro, maging gabay na hindi lamang nagtuturo, kundi umaalalay. Mga kabataan, maging tulay ng pag-asa, hindi tulay ng panghuhusga. Tumulong tayo, makinig tayo at kumilos tayo. Ang buhay ay regalo. Hindi ito dapat tapusin kundi dapat ipaglaban. Maraming salamat po at naway patuloy nating pahalagahan ang buhay sapagkat ang buhay ay regalo na hindi dapat tapusin kundi ipaglaban.